Samuel PH. Hi guys, welcome back sa aking channel. For today's video guys, pakita ko sa inyo guys kung paano mag-hatch yung ating buried ulang guys. Bali ito kasi ay nag-hatch na ngayong gabi guys. Bali ito yung day 1 ng ating mga larvae. Yan. Kung mapapansin nyo guys, bago pa lang kasi nag-hatch tong ating female na buried ulang guys. Ayan, yung nakikita nyo guys na maliliit, yan yung mga larvae natin. Meron na rin ako isang video guys na ginawa noon, kaya lang kasi namatay yung ating mga larvae gawa ng nawalan guys ng oxygen yung ating tank na pinaglalagyan ng ating mga larvae guys. Kaya namatay yung ating blinag nung unang beses na kapag hatch tayo guys ng mga larvae. Yan. Bali ngayon, ito yung second time natin guys na makapag-hatch ng ating larvae. Yan, bali ito yung day 1 niya na kung saan ay bago pa lang guys na na-hatch yung ating mga larvae. Bali itong tubig natin guys ay hindi pa to brackish water. Ililipat ko na lang to bukas sa umaga. May inihanda na kasi ako guys na brackish water na 12 ppt na guys yung salinity. Yan, bali doon natin ililipat guys pag na-hatch na tong mga larvae natin. Yan, siguro aabot guys na mga 7,000 to 8,000 pieces guys yung pwedeng ma-hatch nitong female buried ulang natin guys, kasi medyo malaki na tong ulang natin, kaya mas marami na tong maha-hatch guys. Hindi kagaya nung isang beses na na-vlog ko nun guys, napakaliit lang nung buried ulang natin, kaya medyo kaunti lang yung na-hatch natin. Yun nga lang, sa kasawiang palad guys, namatay kasi yun, kaya hindi natin na ituloy yung pagbablog natin about dito sa larvae na ulang guys. Pero ngayon guys, ito tuloy-tuloy na tong ating pagbablog guys ng mga larvae ng ulang guys. Ito kasi guys, naaktuhan ko tong ating buried female ulang na nag-hatch na ngayon, kaya naisipan ko guys na i-video ulit para meron ulit tayong mapakita sa inyo guys na kung paano nag-hatch yung ating mga buried ulang guys. Yan, kasi ito guys, kahit nasa freshwater yung ating ulang guys, pwedeng ma-hatch yung kanilang mga larvae. Yun nga lang, ang problema dito guys, hindi sila mabubuhay guys ng wala sila sa brackish water guys, kasi natutunaw talaga yan sila eh. Yung sa akin naman nun, kaya namatay guys kasi nawalan guys ng oxygen. Kumbaga nasira kasi yung pump natin yan, kaya pagising natin nung kinabukasan guys, wala, tunaw na lahat yung ating mga larvae. Pero ngayon guys, i-sure natin guys na mabubuhay na natin tong ating mga bagong hatch na mga larvae guys. Yan, bukas guys, update ko kayo guys pag nailipat na natin yung ating mga larvae dun sa kanilang paglalagyan guys. Ayan guys, good morning sa inyo. Ayan, bali nilipat ko na nga pala guys yung mga larvae natin dito sa paglalagyan natin sa kanila. Bali, ang ginamit ko dito guys ay isang rep tab. Bali yung rep tab na to ay kalahati lang yung sukat guys kaysa do sa ordinary na nabibili natin ng mga rep tab. Ito yung medyo maliit lang guys. Sinukat ko kasi yung tubig nito, nasa 100 liters guys yung nilagay natin. Yan, para ma-monitor natin guys pag nagtitimpla tayo ng artificial na brackish water guys, kasi may computation din kasi guys sa pagtitimpla ng artificial brackish water. Bali hindi kasi natin kaya na gumawa sa isang 1,000 liters guys, medyo marami kasi yon, kaya nag-try tayo guys sa 100 liters yan. Tapos yung formula ng ating brackish water yan, sinukat natin
Sa susunod guys, gagawa ako ng video na may computation guys ng pagtimpla ng ating mga ginagamit sa paggawa ng artificial brackish water guys. Yan, bali kasi itong nag-try lang ako. Yan mukhang okay naman guys kasi kita ko naman sa improvement ng larvae natin na mas okay sila ngayon guys. Kasi dati yung sa isang vlog natin nung una, ang gamit talaga natin doon guys is tubig alat or galing siya sa tubig dagat guys. Tapos nilagyan natin ng fresh water. Yun, tinensya natin guys na makuha natin yung salinity guys ng 12 ppt. Yan, kaya itong paggawa ko ng artificial brackish water guys, hindi pa natin masyadong gamay ito. Pero sa susunod guys, gagawa tayo ng video. Tuturo ko sa inyo kung paano gawin yung artificial brackish water. Give me every time. Ito na nga pala guys yung third day ng ating mga larvae. Yan, check natin guys kung may improvement ba yung ating mga larvae, kung maganda ba yung mga form ng body nila. Hindi lang masyadong kita dito guys sa may aquarium yung ating mga larvae. Yan, bali lipat tayo guys dito sa may reptab kasi mas kita dito guys yung mga larvae natin. Yan, ito yung ating brackish water guys. Yan, kung makikita nyo guys, medyo malabo siya kasi medyo may alat kasi guys yung ating tubig. Yan. Try nating tingnan dito guys sa glass yung ating mga larvae. Bali, ito yung itsura guys ng third day ng ating larvae. Yan. Bali, lagi tayo mag-update guys ng ating larvae kung anong itsura na ba o kung maganda ba yung pumapasok na nutrition guys sa mga katawan nila. Kasi ang pinapakain ko pa lang dito guys ay baby brine shrimp. Yan. Bali pag nag 10 day na or 11 day, yan, tatry na natin siyang pakainin ng feeds saka ng itlog guys, yung dilaw ng itlog. Kasi mataas sa protina guys ang itlog kaya mas mabilis lalaki yung ating mga larvae. Yan, lalo na pag nag-post larvae na sila guys, mas malakas na sila kumain. Bali, ang gagawin natin na pagpapakain sa kanila is 3 beses sa isang araw guys. Kasi ngayon medyo hindi ko pa sila masyado pinapakain, umaga at hapon ko lang sila binibigyan ng baby brine shrimp. Yan. Pag medyo post-larvae na sila guys, doon natin sila ibubus. Kumbaga doon natin sila bibigyan ng maraming pagkain guys. Pero tansyahan pa rin kasi baka naman dumumi yung tubig natin guys. Saka chinecheck natin guys pag may namatay na mga larvae, babagsak kasi yun sila sa ilalim. Yun. Dapat matanggal din natin guys yung mga namamatay dyan guys kasi baka magkaroon yan ng mataas na ammonia guys, mamamatay din yung ating mga larvae pag ganun. Kahit yung mga baby brine shrimp guys na mga hindi kinain yan, mas better pa rin guys na tanggalin na rin natin para yun nga hindi na dumumi yung tubig natin. Yan, maiwasan natin yung mataas na ammonia sa tubig. Yan, para hindi tayo mamroblema sa susunod guys. Yan, check nyo lang lagi guys pag meron na kayong mga larvae. Give me every time. Yan, bali ito nga pala guys yung day 4 ng ating ulang larvae guys. Yan, medyo may improvement naman guys yung ating mga larvae. Yan, tapos pakita ko nga pala sa inyo guys yung ginamit ko na artificial brackish water. Yan, bali ito yung ginamit natin formula guys dun sa ating brackish water. Yun nga lang, hindi ko pa siya mabigyan guys ng sukat ng formula natin dito sa 100 liters. Bali, ipe-perfect muna natin guys bago natin ipakita sa inyo guys yung paggawa ng brackish water na artificial. Yan. Tapos, ito yung ating day 4 guys na itsura ng ating mga
larvae guys. Yan, medyo lumaki sila ng konti guys. Saka mas maiglas sila or mas malikot sila ngayon compare natin do sa day 3. Yan. Bali, patalikod pa rin guys yung langoy nila. Yan, kasi nga larvae pa lang sila. Yan. Bali, ayan, yung mga BBS natin guys, buhay pa rin. Ito pa yung pinakain natin kahapon. Ayan, kung makikita nyo guys, nalangoy pa rin yung mga BBS na pinakain natin sa kanila kahapon. Ngayon nga pala guys ay 7 a.m. Ayan, maya mga 8 a.m. Papakainin ulit natin sila ng mga baby brine shrimp guys. Ayan, mas okay kasi guys na mas marami silang baby brine shrimp dun sa kanilang tank para pag nagutom sila guys, makakain agad sila. Ayan, bali update ko kayo guys sa day 5. Yan, bali day 5 na nga guys ng ating mga larvae. Yan, ito yung pinapakain natin guys sa mga larvae natin. Yung Artemia guys or baby brine shrimp. Yan, bali ang ginagawa ko dito guys na pag hatch ng ating mga baby brine shrimp, yan, isa sa isang araw bali. Hindi ko sila pinagsasabay guys ng pagha-hatch kasi nga baka masayang kasi 2 to 3 days lang pwede buhay dun sa ating hatchling ng ating BBS, yung ating mga baby brine shrimp, kaya sayang naman guys pag namatay. Kaya ang ginagawa ko, salitan lang guys. Yan, bali yung isa pwede ko nang ipakain habang may hinahatch pa na ibang BBS guys. Yan, ito mas maganda na guys yung improvement ng ating mga larvae ngayong day 5 guys kasi mas lumaki sila, tapos parang may kulay na sila guys. Yan, mas kita na guys sa camera. Ewan ko lang guys kung pansin nyo dyan, pero kita ko kasi dito guys, yan yung mga maliliit sa tabi. Yan na yung mga larvae natin guys. Yan, bali update ko kayo guys hanggang maging post larvae, hanggang sa maging malaki na yung ating mga ulang guys. Yan. First time kasi natin guys na makakapagpalaki ng ulang guys, kasi ang alaga talaga natin dito sa backyard natin saka sa farm ay ARC, kaya dito naman tayo guys susubok sa ating pag-uulang guys. So paano guys, dito ko na nga pala tatapusin tong video na to. Yan, update ko kayo sa mga susunod na video natin. Maraming salamat sa lahat ng nanood guys. Peace out.